Naku po. Isang viral video na naman na may kaugnayan dito sa juvenile law ni Mang Kiko. Grabe kasi yung ginawa ng mayor ni edad na to, grabe. Parang napakalakas ang loob. Makikita nyo mamaya guys kung ano yung isinisigaw niya. Ito, panoorin natin itong video na to na nagbabiral na naman. Sa cellphone video na ito, kitang hinabol at inambaan ng isang lalaki ang pampatendan sa isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila noong Biyernes ng hapon. Hawak ng lalaki ang basag na bote. Grabe yun, oh. Kita nyo yun? Napakatapang nung lalaki, ah. At minor de edad to, guys. Oh, nakahawak ng basag na bote at talagang gustong sugurin yung kalaban. Tuloy natin. Panoorin natin. Tignan natin, ha. Gaano katapang. Maya-maya pa, inihagis niya ang basag na bote sa pampatendant bago sumabit sa jeep paalis. Hindi natatakot eh. Wala pa raw 18. Grabe. Oh? Hindi natatakot. Anong komento ng concerned citizen? Wala pang 18 eh. So parang ang lumalabas nako, parang protection na sa mga kabataan itong juvenile law. Ganun ba yun? Kasi ganun yung nasa isip ng mga nakakakita sa mga pangyayari dito na sangkot ang mga kabataan. Grabe. Tuloy natin panoorin, ha. Tingnan natin. Namaan ng basag na bote ang pampatendant sa kanang braso. Kawawa yung gasoline boy. Nakita ko may sugat dito. Oo, bata pa yung bata pa yun. Hindi mo basta-basta patulan dahil bata pa eh. Ganon yun, mga kababayan. Ayan, oh. Nakasakit na yung minor de edad. Anong sabi ng driver? Bata pa yun eh, hindi mo basta papatulan, ganon. So kasi alam nila na kung masaktan nila tong minor de edad na to, baka sila pa yung mapasama. Kasi alam din nila itong umiiral na batas, itong juvenile law na ginawa ni Mang Kiko. Di ba? Oh. Nako. Etong mga nangyayari na to, parang mukhang kailangan bang rebisahin itong batas na ito na? Kailangan na ba? O di ba itong si Robin Hood Padilla talagang gustong ibaba na yung edad na mananagot ang isang minor de edad kung nakagawa ito ng kasalanan. Sabi ni Robin Hood Padilla dapat ibaba sa 10. Yun, kung nakagawa ng krimen, yan, pananagutin sa batas, makukulong. Pero itong kasalukuyan mga kababayan na juvenile law ni Mang Kiko. Grabe, ha. Pag 15 years old ka, below 15 years old, di ka mananagot. Wow, grabe. Pag 15 to 18 years old ka naman, kailangan may discernment ka. Ganun yun. Anong ibig sabihin? Kailangan malaman pa. May prosesong pagdadaanan, malaman na talagang alam mo na masama daw yung ginagawa mo. Bago ka mapanagot. Grabe na. Ituloy natin, ha. Panurin natin. Masyadong matapang yung bata Talagang kahit kami, natakot kami. Talagang palaban na palaban siya Ang last word na narinig ko sa kanya parang kahit saksaking kita, hindi ako makukulong. So nagulat ako. Nako po. Paktay. Ganon yung sinabi ng bata. So, parang itong batas na to, itong law na to, ang nagpapalakas pa ng loob ng bata. Ang liwanag ng sinabi ng witness, gusto mo saksakin kita hindi ako makukulong. Grabe. Naku po, kailangan na talagang rebisahin ba itong juvenile law na ito? Ano sa tingin niyo mga kababayan? Ay nako, Mang Kiko. Kasi talagang ilalaban ni Mang Kiko yan. Ayaw niya talagang mabago yung batas na ginawa niya. Lalo pa,
itong si Robin Hood. Robin Hood Padilla ang kumontra, di ba? Hay nako. Eto. Tignan naman natin guys kung anong masasabi ng kapulisan. Ito. Nitong Sabado, isinuko ng kanyang ina ang menor de edad na anak sa mga otoridad. Pero sa halip na magpakumbaba, nagbanta pa ang binatilyo. Pinabula Grabe. Mukhang sa nakita kong video hindi na lang juvenile law ang pag-uusapan dito. Yung kung gaano na yung kasama ng bata. Hawak-hawak na ng pulis. Pero ano sinabi? Gusto mo sasaksakin kita? Ay nako. Grabe. Maalala tuloy natin si Pangulong Rodrigo Duterte, ano? Yung mga ganitong klaseng pag-iisip kung siya yung presidente noon talagang matatakot. Matatakot ka. May paglalagyan ka kung ganyang attitude ka, di ba? Eto, tuloy nating panuorin kung anong masasabi ni Captain ba ito tungkol sa kung mananagot ba itong minor de edad na to. ng Manila Police District ang sinabi ng binatilyo na hindi siya makukulong dahil menor de edad pa lang siya. Edad 15 ang lalaki ayon sa MPD. Hindi totoo na hindi ka pwedeng makulong base dun sa edad mo. Depende yun sa gravity ng offense. At pag nalaman na he acted with discernment o alam niya yung ginagawa niya, maaari siyang makulong. Yun yung sinabi ko. Depende kung he acted with discernment. So kung 15 pataas, ay naku, kailangan pang sukatin kung he acted with discernment. Kung alam ba niya, talagang maliwanag ba sa kanya na masama yung kanyang ginagawa? Ay nako, sa tingin ko mukhang kailangang revisahin na talaga. Sa tingin ko parang mas makakatulong sa mga kabataan kung alam nila yung kahinatnan, yung resulta, yung pagdusahan nila kung gagawa sila ng kasamaan. Diba? Sang-ayon po ba kayo dyan? Eto, mga kababayan, balikan natin yung nag-iisang tao noon na galit dito sa law na to, juvenile law ni Mang Kiko. Di ba? Balikan natin kung sino to. Ito, panoorin natin. Sampaling ko yung mukha mong putragis kang pangilinan ka. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayong punyetang batas mo. Pag walang magsibak sa batas mo na putragis na juvenile justice law sa 2022, ako ang sisibak niyan. Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Punyetang batas yan. Wow naman, grabe. Siya talaga? Siya pa yung nagsabi ng mga salitang yun? Di ba? Galit na galit dati si Erwin Tulfo, Senador Tulfo, sa juvenile law ni Mang Kiko, di ba? Kiko noon. Anong nangyari ngayon? Sabi niya pagpasok na sa Senado, sibaking ko yung batas na yan. Sibaking ko yan. Kung hindi ko masibak yan, ang mismong sisibakin ko yung nagpanukala, si Mang Kiko. Di ba? Pero anong nangyari? Tuloy nating panoorin. Gusto ko lamang pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. So, yun pala. Di ba? Ano nang sabi ni Senador Erwin Tulfo? Tama naman po. Sang-ayon na pala. Sang-ayon na kay Mang Kiko. Di ba? Kasi nga, ayun, malawak na. Nag-research na. Pero dati, ganun yung mga sinasabi. Pero itong mga nangyayari sa akin, parang mas magandang i-revisa o revisahin ulit itong batas na to. Pero eto guys, ang dahilan kung bakit parang biglang tumiklop itong si Senador Erwin Tulfo. Panoorin natin Sana, eto.
Ayun. Yan ang maganda. For the Erwin na pagkakaibigan. Anong masasabi mo sa barkadahan sa Senate? Meron ba? Talaga bang may mga magkakaibigan? Meron. Pero Yun, grabe oh. Friendship na sila. Oh. Napaka-sweet na yung mga biruan nila. Oh, asan na yung mga sasampalin ko ang mukha mo dyan, ganon. Oh. Asan na yung sisibaking ko yung batas na ginawa ko? Grabe mga kababayan, nag-iba na yung ihip ng hangin na as in magkakampi na itong dalawa, itong binabanatan ni Erwin Tulfo noon at saka itong si Mang Kiko na may apply itong batas na juvenile law. Nako, hanggang dito na lang po mga kababayan, ano? Maraming salamat po sa panonood. Sana masuportahan nyo po itong bago nagsisimula pa lang na way ng pagbablog po namin. Hanggang sa susunod po. Thank you so much. God bless po.